Amen. Hallelujah. All right. God is good. And all the time. Hallelujah. Sabi nga po sa kanta, ang lahat ng anak ng Diyos ay aawit para sa Kanya. Amen po ba? Let everything that has breath praise the Lord forever, and every tribes in this church will praise the Lord. Amen. Every nation, every nation
'Cause we're setting out deep, deep walls. It's setting out deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Alright, amen. Sino po dito ang handang sumayaw para sa Panginoon? Amen. Okay, to all our dancers at sa ating congregation. Sabi po sa kanta, 'cause we're staring out deep, deep wells. So tuturo ko po yung steps. Ganito lamang po kadali. 'Cause we're staring up deep, itaas po ang isang kamay. We're staring up deep, deep wells. Ayan. Tapos sa kabila naman, 'cause we're staring up deep, deep waters. Kapag sinabi pong dance, we're going to dance. Dance. Ayan. Dance po. Tapos pag sinabing jump, lahat ay tatalon. Okay. 'Cause we're staring out deep, deep wells. We're staring out deep, deep water. We gotta dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're staring out deep, deep wells. We're staring out deep, deep waters. We gotta jump in the river. Jump in. Everybody singing out. Deep cries out. Deep cries out. Deep, deep cries out. Deep cries out. Deep. We cry out. We cry out to you. Yeah, Jesus. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cries out. Deep cries out to you. We cry out. We cry out to you. Yeah, Jesus. I've got a river of living water, a fountain never will run dry. It's an open heaven, you're releasing. We will never be denied. Let's go! 'Cause we're staying out deep, deep wells. We're staying out deep, deep waters. Gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're staying out deep, deep wells. We're staying out deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in. Everybody singing out. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cries out. Deep cries out to you. We cry out. We cry out to you. Yeah, Jesus. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cries out. Deep cries out to you. We cry out. We cry out to you. Yeah, Jesus. We're falling into deeper water, calling out to you. We're walking into deeper water, calling out to you. Amen. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, we will go to the right. If he goes to the left, then we'll go to the left. If he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Alright, okay. Sabi po sa kanta, if he goes to the left, we will go to the left. Sino po dito ang handa ulit sumayaw? Okay, itaas po ang kamay. So, ganito lang po siya kadali. Okay, if he goes to the left, yan. Then, if he goes to the right, we will dance. Alright, kapag sabi pong shout, lahat tayo ay sisigaw. Okay po ba yun? Amen! Everybody! If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We gotta dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance.
Amen. Hallelujah. Today, let us all declare that all we need is Jesus. Let us all raise our hands and continue to feel the presence of the Lord. Because today, God is working in your life. God is listening. And right now, all we need is to focus on Jesus. All we need is to worship His name. Come on, let's raise our hands. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment, I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motion. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment, I never want to leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me
else, nothing else, nothing else will do. Come on, let's declare. Yes, oh Jesus, you're all we need, Jesus. Oh, you're all we need, Jesus. Come on. All we need is Jesus. Yes, Lord. We all want you, Lord. We all want you. Jesus. We all want. Right now, God is listening. Come on. Declare that all you need is Jesus. Declare that all you need is Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, we need you, Lord Jesus. Nothing else, Jesus. Oh, we need you, Lord. Oh, we need you, Lord. Come on, let's declare. Oh, Jesus. We need you, Lord. Come on. Oh, Jesus. Jesus. Oh, my heart burns. It burns for you. Oh, my heart, Jesus. Oh, my heart burns. It burns for you. Oh, my life. Oh, my life. Oh, my life belongs to you, Lord. Come on. Oh, my life. Oh, my life belongs to you, Lord. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else will do. Yes, Lord Jesus, you're all we need, Lord. Oh, yeah, yeah. Jesus, we lift your name on high. We lift your name, Jesus. Yes, right now, let us all feel the love of God. Let us all raise our hands and feel the love and presence of the Lord. Come on. Yes, Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Fit me. Come on, let's sing this song. You have been so, so kind to me.
have been so, so kind to me. When I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found it. Tonight, tonight, I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah. Yes, Lord Jesus. No shadow won't light up, mountain will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. there's no shadow you won't light up, mountain you'll climb up, coming after me. there's no wall you won't kick down. lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow won't light up, mountain will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow won't light up, mountain will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow won't light up, mountain will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found Him. Tonight, tonight, I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah. This song is titled by Reckless Love of God. Reckless Love of God. The story behind this song is written in the Luke 15, where a shepherd leave those 99 sheep to find the one and only lost sheep. And right now, reckless means God is a selfish, God's selfish love. So God is willing to do anything for you. God is willing to go any at length to reach and to pursue, to save the one and lost sheep. So right now, if you are feeling lost, God will save you. God will find you. You must raise your hands and feel the presence of the Lord, because God is listening to you right now. Whatever your sickness, whatever the challenges that you are facing right now, come on, talk to God. Talk to God.
Dahil hindi yung katabi mo ang makakatulong sa'yo ngayong araw na ito. Dahil si Lord lamang ang makakatulong. Kung anong problema, kung ano ang dalahin mo ngayong araw na ito. Come on, God is listening. God is working in your lives right now. Come on, let's talk to God. Oh, Jesus. Come on. Surrender your life to God. And you will feel the love of the Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. You deserve all the highest praise. You deserve all the adoration, Lord Jesus. You deserve all the glory, Jesus. You deserve all the worthy, Jesus. Oh, Jesus, you deserve all of our life, Lord Jesus. We thank you, Lord. We praise you. Mga kapatid, this time, I want us to sing the chorus with no instrument at all. We will just sing by our heart. With no instrument. Come on, the chorus. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. One more time. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Lord, for the sacrifices. Thank you, Lord, for everything that you've done in the cross to save us from our sins. Thank you, Lord, because you are a great God. Thank you, Lord, because you never stop loving and giving us, supporting, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done in our life. And right now, Lord, we humble ourselves, Lord. Lumalapit kami sa inyo, Lord, na may pagpapakumbaba, Lord, ngayong araw na ito. Na yung mga nararamdaman namin ngayong araw na ito, Lord. Sakit, Lord, na nararamdaman namin, we claim, Lord, na we are healed, Lord. By your blood, Lord, we are healed. And Lord, sa mga pagsubok na aming nararanasan ngayong araw na ito, Lord, I know you are working within our lives, Lord Jesus. You're doing something great. You're doing something miracles in our life, Lord Jesus. Oh, Jesus, continue to touch our hearts, souls, and minds, Lord Jesus. Na ngayong araw na ito, Lord, na makikinig kami ng inyong salita, Lord. Na we will only focus on you, Lord. We will only focus on the great things na i-reveal mo sa amin ngayong araw na ito. And Lord, today,
I pray for Pastora Mafay, Lord, na as she share your word of God in this morning, anoint her, Jesus. Ibalot mo siya sa iyong likuran na ikaw, Lord, ang magre-reflect. Ikaw, Lord, ang makikita sa kanyang buhay. Lahat ng kanyang sasabihin, Lord, ay hindi galing sa kanyang sarili, kundi galing, Lord, sa knowledge at lakas na binibigay mo sa aming pastora ngayong araw na ito. Ikaw, Lord, ang mamagitan ngayong araw na ito. We claim, Lord, lahat na mangyayari ngayong araw na ito. We claim, Lord, the victory na kamit na namin ngayong araw na ito. And Lord, we rebuke the works of enemy in this day. We rebuke it, Lord Jesus. The plans of you, Lord Jesus, will be the one will happen in this morning, Lord. We thank you, Lord. We praise you. All the lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen! Amen! Praise. Ayan. Sino po ditong naramdaman talaga ang presence ng Lord? Amen. Batiin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, magandang umaga, kapatid. Yan, with smile. Ayan, praise God. Sino po dito ang blessed? Pinagpala ng Lord. Ngayong umagang ito ay punong-puno talaga ng blessings mula sa Lord. Amen po. Amen. Kaya ngayon, meron po ba tayo mga first time? Parang may mga bagong mukha ako nakikita. Wow, praise God. Meron po tayong first time and welcome po sa J1 Milan family. Sige po, mamaya i-welcome po natin sila. Mga kapatid, i-welcome po natin ang ating mga first time. Ayan, praise God po. Sige po, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Amen. Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti, palago ng palago at paganda ng paganda ang buhay sa Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, let's give the best clap offering sa Lord. Hallelujah. Pasensyahan nyo na po, medyo maganda ang boses natin ngayon. Maganda po ang boses natin ngayon. Hindi po tayo namamaos. Come on, let's declare. Luke 4:18 to 19. Pero, sino po nakakabisado na ng Luke 4:18 to 19? Nang walang tinginan, nang walang kopya. Kaya po ba natin? Amen. Sige, let's declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen po. Next, JA1 Culture. Ayan. Late ko pong ipapakita. Ay, wait lang po. Yan, dyan muna tayo magsistay. Sino po nakakabisado naman ng JA1 Culture? Amen. Dapat po, sabi nga ni Rev, dapat kabisado natin dahil ito ang kultura natin. Kung ano ang kultura, yun ang pinamumuhay natin. Kaya dapat lagi po nating kabisado. Amen po. Amen. Sige, let's declare our J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Ngayon ko lang po ipapakita ulit. Para kunyari hindi ko po nilagay. Pero meron po talaga yan. Okay. Sino po dito yung madalas nakakaranas po ng victory, success, nakakaranas na ng magandang buhay, nakakaranas na ng mga bagay na wala siya noon, pero ngayon, meron na siya. Amen po? Lahat po tayo nakakaranas niyan. Pero, sabi nga, even na tayo ay tagumpay, even na tayo ay nagiging successful sa buhay, nagiging maganda ang buhay, we should always stay
humble. Taas nga po ang kamay ng mga humble. Biyaya ng Lord, ang bawat isa po sa atin ay humble. Amen po. Amen po. Tulad nga po nung naging topic natin last Sunday, it's about staying delivered. Sino po nakakaalala nung topic natin last Sunday? At walang sumagot. Amen po. Lahat po. Ibig sabihin, last Sunday, na i-share po ni Rev about stay delivered at pananatiling malaya. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung kadikit, connected sa ating napag-aralan last week about being delivered or being free is about humbleness. Kaya po tinatanong ko, sino po ditong humble? Sino po dito yung mapagpakumbaba? Dahil ang title po ng aking isi-share po ngayon is, sige po, basahin po natin. The beauty of staying humble. Oh, hindi lang pala ang kagandahan ay sa panlabas. Ang kagandahan din po at kagwapuhan. Pero teka lang, tingnan nyo nga muna yung mga katabi nyo. Maganda at gwapo. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, humble ba yan? Humble ba yan? Dahil ang totoo, ang isang lingkod ng Diyos na mapagpakumbaba or humble, guwapo at maganda. Amen po! Amen! Dahil sabi nga ng title, may kagandahan sa pagiging humble. Kapag humble ka, maganda ka. Pag humble ka, guwapo ka. Dati kasi, sino po dito yung mga kababaihan, you agree? Sino dito yung tumitingin sa physical looks lang? Physical looks or yung kagandahang loob. Amen po. Kasi sabi nga, kapag maganda ang kalooban mo, ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, ikaw ay mapagbigay, lumalabas sa ating physical na katawan. Amen po ba? Nag-agree po ba kayo doon? Na parang kung ano ang laman ng puso, yun ang ating nagagawa. Kung ano ang laman ng puso, yun ang ating nasasabi. Kaya kung ang puso mo ay puno ng humbleness, puno ng pagpapakumbaba sa Lord, nagre-reflect sa inyong mga mukha. Amen po ba? Kaya minsan pa, tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Tingnan mo, mukha ba yang humble? Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay po na mabuti ang Diyos at sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay humble. Amen po? Sabi nga po ng ating text verse, basahin po natin 1 Peter 5:6. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Tulad po nung nabanggit ko kanina, yung mga nakakaranas na magandang buhay, victory, success in life, manatili po tayong nagpapakumbaba. At kung dumating ang panahon, maranasan natin ang magandang buhay, yung tagumpay, palagi tayong magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Dapat yan po ang mindset. The more na tayo ay tumataas, the more na tayo ay gumaganda ang buhay, the more na nararanasan natin yung maraming mabubuting bagay mula sa Lord, mas lalo tayong magpakumbaba. Amen po? Si Lord, dahil dyan, nararanasan natin yan dahil sa Lord at hindi sa atin mismo. Amen po? Amen. Sabi nga po dito sa quote, the more we experience victory, the more we will humble ourselves before the Lord. Amen po? Victories, promotion, lahat ng mabubuting bagay, kapag nararanasan mo yan, mas lalo mong i-goal ang magpakumbaba kay Lord. Amen po? Kasi may tendency ang tao na kapag siya ay nagiging successful, kapag siya ay nagiging victorious, kapag marami siyang promotion, blessing na natatanggap sa Lord, minsan, hindi lumalaki ang ulo. Amen po ba? Dati ganun. Ako po, aminado po ako noon. Dati, nung wala pa talaga akong pagkakakilala sa Lord, ang galing ng tingin ko sa sarili ko. Uy, ang galing naman niyang sumayaw. Ay, thank you, Lord. Hindi ganon. Thank you sa sarili ko. Noon po yon. Noon po yon na hindi pa ako nakakakilala sa Lord. Pero ngayon, simula nung nakakilala po ako sa Lord, hanggang sa ngayon, biyaya po ng Lord na nanatili po tayong humble. At naniniwala po ako, ganun din po
kayo. Kaya taas, palakpak nga lahat ng humble sa biyaya ng Lord. Hallelujah, praise God. Dahil tunay po, lahat po ay biyaya ng Lord. Amen po? Lahat ay grace ng Lord. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, lahat ay biyaya ng Lord. Amen. Kaya salamat talaga sa biyaya ng Lord. Amen po? Sabi nga ng Bible, sapat at higit pa ang biyaya ng Lord sa ating buhay. Amen po! Amen! At ito nga po, meron po akong isang quote na nabasa. Actually, ito po ay na-share ng isa po nating kapatiran sa Facebook. Sabi po na doon, every opportunity to humble yourself is promotion waiting. Sino po dito gusto ng promotion? Sino dito gusto ng magandang buhay, victory, success, maraming achievements? Then the key is, humble yourselves. Amen po? Sabi nga, every victory is an opportunity to be humble. Victorious ka na, pero choose to stay humble. Ano pa? Every breakthrough or freedom na nararanasan mo sa buhay, choose to keep your feet on the ground. Amen po? Amen. Dahil sabi nga, whenever we choose to humble ourselves before the Lord, there is promotion waving. Kanina waiting. Ngayon, yung promotion na nag-wave na sa'yo kasi humble ka. Amen po? Tunay po yan. Dahil si Lord, sabi nga, si Lord nakatingin yan sa puso mo. Kung paano mo dinedesire at ibinababa ang iyong sarili, mas lalo kanyang binibless, mas lalo kanyang pinopromote, mas lalo kanyang pinagtatagumpay. Kaya always, always, always humble yourself, ourselves before the Lord. Amen po? Amen. Ganyan po kabuti si Lord sa atin. Di ba po? Tinuturuan niya tayo na maging humble. Tinuturo niya yung keys para mas lalo niya tayong pagpalain. Kaya, question. Meron lang po akong 2 question. Gusto niyo po bang maging victorious? Amen. Then, be humble. Sabihin nga natin, victory is mine. Amen. Ano pa? Gusto niyo ba ng promotion? Sabihin nga natin, promotion is mine. Then stay humble. Lahat ng nagpapakumbaba, nakakaranas ng matitinding bagay mula sa Lord. Kanino yon? Akin yon. Kaya ngayon pa lang, lagi nyo i-claim. Laging may magagandang bagay na ipaparanas po ang Lord sa atin. Sabihin mo nga, Lord, I want more. Pag sinabi mong, Lord, I want more, gusto mo pang maranasan sa Lord yung mga matitinding bagay, hindi lang yung bahay, magkakaroon ka pa ng kotse, magkakaroon ka pa ng sarili mong mga business. Ganon po mag-promote or ganon po magtaas si Lord sa mga lingkod niyang nagpapakumbaba. Amen po! Amen. Kaya sige, alug-alugin mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, good morning! Ayan, alog-alog, bawal pong matulog. Madali lang po ito, promise po, madali lang po talaga ito. Kaya nga po, basahin natin ang sinasabi ng 2 Corinthians 12:12. I persevered in demonstrating among you the marks of a true apostle, including signs, wonders, and miracles. Sino po ditong gustong gamitin ng Lord as a channel or instrument ng power niya? Amen. Lahat po tayo. Amen po. Lalo na ang ating church, lumalakad po tayo sa inner healing and deliverance. Naniniwala po ako. Bawat isa po sa atin, bawat kamay natin, bawat hawakan ng kamay, bawat apakan ng paa, magiging daluyan ng pagpapala. Amen po? Even yung mga tao sa paligid natin, mga nakakasalamuhan natin, madadala natin sila dito sa church. Amen po? Dahil si Lord ang kikilos. Hindi po tayo. Tulad nga ng sinasabi dito. Sorry po. Napindot. Mali pala, mali. Okay, kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran is the God of miracles. Amen po? The God we are serving
is a miracle working God. At sa pamamagitan mo na humble, gagamitin ka niya. Amen po? May nakalimutan po ako dun. Dapat may sasabihin pa ako. May hirit po sana ako, nakalimutan ko. Okay? So the Lord we are serving is a miracle working God, and the Lord is searching. Kahanap si Lord. The Lord is looking for someone sa kanyang mga lingkod na mapagpakumbaba. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Mapagpakumbaba ba yan? Ay, mapagpakumbaba yan. Amen. Na pupunuin niya ng presence niya at gagamitin niya sa maraming tao. Amen po? Tulad po ni Apostle Paul. Sino po nakakakilala kay Paul? Amen po? Familiar, very famous na po talaga si Paul na parang sa loob yata ng ilang buwan, lagi natin siyang napag-uusapan. Ganon kasikat si Paul. Amen po? Si Paul, kilala po natin siya bilang isang matalinong tao. Amen po? Sino po ang naging teacher niya? Kilalang teacher niya. Amen po? Pero the moment na siya ay nakakilala sa Lord, matindi siyang ginamit ng Lord. Because he has a humble heart. Amen po? Kaya nga sabi po natin, lagi nating iingatan ang ating puso. Huwag nating hahayaan na may makapasok na kung ano dyan na magiging dahilan para hindi makakilos ang ating Lord. So si Paul po, naging humble siya. Naging mapagpakumbaba siya at siya yung nakitaan ng Diyos ng isang characteristic ng isang tunay na lingkod ng Diyos, and that is humility. Ganon po kaimportante ang humility or ang humbleness sa isang lingkod ng Diyos. Amen po? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, o sige, nasa likod mo naman, kapatid, remain humble. Amen po, dahil ito na po yung naunang slide, dahil ang laban ay pababaan. Hindi po ito laban ng pataasan. Hindi po ito laban ng pagalingan or parunungan. Ang laban ay pababaan. The more na tinataas ka ng Lord, the more na magpakumbaba ka. Amen po? Ganon ang laban. Hindi ito yung, ang galing niya, gagalingan ko din. Uy, ang talino niya, mas magiging matalino ako sa kanya. No. Ang laban ay pababaan. Kaya ikaw, bilang naglilingkod sa Lord, ibaba mo pa ng ibaba ang iyong sarili. Kaya nga, di ba lagi po sa prayer, Lord, ibaba mo kami at ikaw ang mataas sa aming buhay. Okay po, at dahil dyan, ang laban ay pababaan. Ano pong sinasabi ng Matthew 23:12? Basahin po natin. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ito po ay paalala ng Diyos. Sa Tagalog po, ang sabi po doon, ang nagpapakumbaba ay siyang tinataas, at ang nagmamataas or ang nasa taas ay siyang binababa. Parang gulong. Di ba po? May time sa buhay natin, nasa taas tayo. Pero may times din sa buhay natin nasa baba tayo. Pero lagi pa rin tayong magpapakumbaba. Amen po ba? Palakpak po lahat ng tulog. Good. Tulog. Okay. At dahil dyan, yan po yung sinasabi ng title natin na Beauty of Staying Humble. The more na ikaw ay humble, the more na marami kang mararanasang good things sa Lord. At kung ayaw mo naman, manatili ka pa ring humble. Amen po? Humble tayong lahat. Mabilis na po ito. Punta po tayo sa 5. Ito ay na-share ko po talaga sa mga kabataan. Ako po ay may pagkakamali dyan. Dating 4 yan. Akala ko kasi 4. Pagdating na, hala, may 5 pa pala. Pati sila nag-react. Ate, gino-joke mo kami. 4 lang dapat, pero 5 ang nasa PowerPoint mo. Okay, 5 important qualities of a humble servant. Number 1, basahin po natin, do everything for Jesus' sake. Lahat po ng ginagawa natin dito sa mundo, gawin natin para sa Lord. Parang trabaho,
pag-aaral, pag-aalaga sa pamilya, para hindi siya maging mabigat. Amen po? Para hindi siya magmukhang burden sa inyo, trabahuhin nyo para sa Diyos. Ano po sinasabi ng Colossians 3:23? Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Tingnan mo yung boss mo, ay, nagtatrabaho ako para kay Lord. Si Lord yung boss ko. Ganon din sa amo ko. Ganon din sa teacher ko. Si Lord ang teacher ko, hindi ko titingnan na siya talaga yung physical na teacher ko. Lahat ng ginagawa natin para sa Lord. Amen po? Kaya nga sabi ng title, do everything for Jesus' sake. Kaya sabi nga, gamitin mo lahat ng mayroon ka. Ano man yung meron ka, talent, skills, kaban, ano pa, lahat ng strengths mo, gamitin mo para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? We will only rely or aasa lamang tayo sa grace ng Lord para magawa natin yan. Sabi ko nga kanina, ang tao may tendency na maangkin yung credit, maangkin yung papuri, maangkin yung glory. Pero sa biyaya po ng Lord, we will do everything for Jesus' sake. Amen po? Amen! Amen po ba? Alog-alog sa katabi, alog-alog. Gising po tayo. Praise God. That is number 1. Malinaw po ba o masyado po ako mabilis? Sakto lang po. Sakto lang po. So, lagi natin tatandaan, sa lahat ng oras, anumang trabaho ang ginagawa mo, gawin mo para sa Lord. Amen po. Amen. Number 2, basahin po natin. Recognize that everything is for God and for God. Lahat po ng mayroon tayo, even ang buhay natin ay para sa Lord. Amen po? Sabi nga ng Bible, nilikha ng Diyos ang tao for a purpose. Amen po? Sabi nga, nilikha ng Lord ang tao for a purpose and it is to serve the Lord, to worship the Lord. Dahil hindi kayang sambahin, hindi kayang paglingkuran ng mismong Diyos ang kanyang sarili, kaya ginawa niya ang tao para siya ay purihin, para siya ay paglingkuran. At yun po ang sinasabi ng 2 Corinthians 10:13. We will not boast about things done outside our area of authority. We will boast only about what was happened within the boundaries of the work of God. So lahat ng ipagyayabang natin, yung lahat ng pinaka-proud tayo, hindi na pala yung sarili natin. Ang galing ko, ang talino ko. It's no longer about us. Ang sabi ng Bible, lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng pinaranas sa'yo ng Diyos, yun ang i-boast mo. Yun ang ipagmalaki mo, yun ang i-testify mo. Amen po ba? Sabi nga, dati kung tayo ang bida sa eksena, di ba sa isang film, maging may bida. At sa kwento ng buhay natin, tayo ang bida. Pero the moment na nakilala natin si Lord, the moment na naranasan natin yung power ng Lord, siya na ang bida sa ating buhay. Amen po ba? Kaya lagi natin sinasabi, maghari ka sa puso ko kasi hindi na tayo ang naghahari sa ating buhay. Si Lord na. Amen po ba? Amen. At yan po, ano pang sinasabi po ng 2 Corinthians 10:17. Basahin po natin. As the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Yan po yung example ko kanina. Na kung meron kang ipagmamalaki, yun yung lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ite-testify mo siya, isi-share mo yung mga amazing things na ginawa ng Lord sa iyong buhay. Parang ito po, so gusto ko lang pong isingit. Ako po ay sobrang nagpupuri at nagpapasalamat sa Lord sa matagumpay po naming youth training camp ng mga nagdaang araw. Yun po ay sa biyaya po ng Lord, natutuwa po ako kasi kahit iilan po kami, naniniwala po ako na itong mga batang ito, itong mga kabataan ito na nag-decide na mag-join, they will be the next generation of servants ng Lord.
Amen po? Yun sila naman yung tatayo para magpakanta, sumayaw. May iba nga po sumasayaw na eh. Karamihan po ng kabataan na nandito, biyaya po ng Lord, tumutugtog na. And they will be used para magdala pa ng maraming kabataang gagamitin ng Lord. Amen po? Kaya lahat po ay papuri lamang sa Lord. Yun po yung gusto kong i-share, i-testify ngayon at gusto kong i-boast na ginawa ng Lord sa buhay po ng maraming kabataan. Ano pa po? Basahin po natin, 2 Corinthians 4:5. You see, we don't go around preaching ourselves. Pag daw tayo ay lumalabas, pag daw tayo ay nagsushare ng Word of God, hindi yung sarili natin ang isinishare natin. Hindi kung gaano tayo kagaling, hindi kung gaano tayo katalino. Ang sabi ng Bible, we preach that Jesus is Lord. And we ourselves as your servants for Jesus' sake. Hindi, it's no longer about us. Ito po yung paborito ko ng quote. It's no longer about us. It is about Jesus. It is about the things na ginawa ng Lord sa buhay mo. Kaya kahit gaano kadaling maglingkod, madali pong maglingkod sa Lord. Amen po? Amen. Sa biyaya ng Lord, ipagpatuloy mo. Keep on doing it for God. Kaya sa bawat servants po na nandito, work as if you are working for the Lord. Sa loob ng ministry, lagi mong tatandaan, kay Lord hindi nawawalan ng kabuluhan ang lahat ng iyong ginagawa. Amen po? The more na naglilingkod ka, the more na binibigay mo ang iyong buhay sa Lord, the more na pinagpapala ka niya. Amen po ba? And that is number 2. Number 2 na pala. Tapos agad si number 2. Punta po tayo sa number 3. Ano po yung sabi dyan? Willing to confess. Ano pong i-confess? Ano po yung aaminin? Sino po dito yung nakakaranas din paminsan-minsan ng panghihina, kapaguran, panlulumo or panlulupaypay? Bawat isa po sa atin, di ba? Sa trabaho, napapagod, sa pag-aasikaso sa bahay, napapagod. Pero anong sabi ng 2 Corinthians 11:30? If I must boast, I would rather boast about the things that show how weak I am. Sabi ng Bible, yun ang ipagmalaki mo kung gaano ka ka-weak or gaano ka nanghihina. Bakit? Sabi din po ng Bible, the more we boast of our weaknesses, or the more na nanghihina tayo, the more ang kalakasan ng Lord ay dumadaloy. Ang power ng Lord dumadaloy sa ating buhay. Amen po? Kasi hindi na tayo mahina tayo kung wala si Lord. Sabi nga, we can do nothing apart from God. We can do anything kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung weak ka, you confess it. Lord, honest po ako sa iyo, nanghihina ako, napapagod ako, kailangan ko ng lakas na mula sa iyo. Amen po? We just need to confess. We just need to be willing to confess. Sino po ditong willing? Amen. Lahat po tayo willing. And pag ikaw ay nag-confess, inadmit mo sa Lord na ikaw ay mahina, sure, ang kalakasan ng Lord ay dadaloy sa iyo. At yun po, ano pang sabi ng 2 Corinthians 12:5-6? That experience is worth boasting about, but I am not going to do it. Ito po yung mga panahon na madaming pinaranas ang Lord sa buhay ng maraming tao sa Corinthians, sa Church of Corinth. Pero sabi ni Paul, I will only boast about my weakness. Hindi niya talaga kaya kung wala si Lord. Mahina talaga siya kung wala si Lord. So if I wanted to boast, I would be no fool in doing so. Kung siya daw ay magmamalaki, wala din naman siya, para lang din daw siyang fool sa ginawa niyang yun, because I would be telling the truth. But I won't do it. Talagang hino-hold back talaga ni Paul yung sarili niya. Hindi ikaw ang bida, hindi ikaw ang dapat mataas. Because I don't want anyone to give me credit. Hindi ang credit ay sa sarili. Okay po?
Hindi tayo ang dapat mag-credit or mag-glorify beyond what they can see in my life or hear in my message. So bawat servant po ng Lord, it's not our credit. It's not for the glory of us. It's for the Lord. The glory is for the Lord. Amen po? Kaya lagi nating sasabihin sa sarili natin na mahina ako, admit nyo na mahina kayo, admit nyo na hindi nyo talaga kaya nang wala si Lord. Araw-araw. At sapat ang lakas na nagmumula sa Lord. Kailangan mo lang maging willing. Hindi yung babrasuhin mo bawat sitwasyon, babrasuhin mo bawat kalagayan mo sa buhay. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Huwag mong brasuhin or huwag mong solohin. Dahil nandyan ang Lord, maging humble ka lang na aminin. Amen po ba? Amen. Praise God po. Basahin po natin ang sinasabi ng 1 John 1:9. Sige po, basahin po natin. Our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all wickedness. So marami pong pwedeng maging resemblance ng weakness. Amen po? Madami pong pwedeng maging ibig sabihin kung ano yung weakness natin. At ang sinasabi po ng 1 John 1:9 is yung pagkakasala, pagkakamali. Sino po ditong nagkakamali? Amen. Nagkakamali tayo at kahit naman may times nagkakasala pa rin tayo. Pero anong sabi ng Lord sa Bible? We should confess our sins to Him. Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasala ako. Patawarin mo ako. Lord, gusto kong magpagamit sa iyo, pero bago ang lahat, nagpapalinis muna ako sa iyo. Amen po? And that is sign of humility. Hindi porket ikaw ay umamin. Sabihin natin sa mga kalalakihan, kapag umiiyak, sabi daw nila, ang lalaki daw na umiiyak, mahina. No. Kahit sino sa atin umiiyak sa Lord, hindi ibig sabihin ay mahina ka. Ibig sabihin lang nun, inilalabas mo sa Lord lahat ng nilalaman ng puso mo. Iniiyak mo sa Lord, inaamin mo sa Lord na hindi mo kayang wala siya. So lahat daw ng nagpapakumbaba at umaamin, mas malakas pa sa malakas. Amen po? Amen. The more na nga nag-humble tayo sa Lord, the more na tayo ay pinapalakas ng Lord. At the more we admit that we are weak, the more na ang strength ng Lord pumapasok sa ating mga katawan. Kaya huwag kayong mahihiyang mag-confess, walang mahihiya na maumamin sa Lord. Magpakumbaba sa Lord. Amen po ba? Amen. At ano pa? Sabi po ng 1 Corinthians 12:9. Each time he said, "My grace is all you need." Hindi po si Tita Grace or hindi po yung mga grace dito. Grace ng Lord ang kailangan mo. At ano pa sabi? My power works best in weakness. Yan ang laging sinasabi ng Lord. Parang ganito po. Example, ang tao pag malakas, pag masaya, pag blessed, nakakalimutan si Lord. Pero pag wala na, malungkot na, nangihina na, tsaka niya lang naaalala si Lord. Wala pong ganun dito. Amen po. Laging malakas man o mahina, lagi nating naaalala si Lord. Amen po? Kaya lagi nating tatandaan, sapat ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Sapat ang kapangyarihan or ang kalakasan ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Kahit gaano kahirap, kahit gaano na kadami na nating pinagdadaanan, sapat ang biyaya at ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Amen po? Sabihin nga natin, sapat ang biyaya ng Lord. Kaya salamat talaga sa biyaya ng Lord sa ating buhay. Ayan, and that is number 3 po. Willing to confess. Next, number 4. Ano pong sabi dyan? Ready to serve. Taas po ang kamay ng bawat lingkod ng Diyos na handa.
handang papuntahin dito sa harap, mag-recite po kayo ng Luke 4:18 to 19. I-recite nyo po yung JA1 culture. Nagulat po kami kahapon kay Rev, may pa-recite, may pa-recitation sa harap, bigla ang recitation. Kaya sabi ko sa inyo, lagi nating kabisaduhin ang ating tool verse at ang ating JA1 culture. So bawat isa po sa atin na ready maglingkod sa Lord. Ano po bang sinasabi? Paano po bang ready, Pastora? Paano po bang dapat laging handa? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tanungin niyo, kapatid, ready ka ba? Oh, ready ka ba? Sabi nga ng Bible, dapat lagi tayong handa. Dapat lagi tayong ready kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan ready ka. Di ba po? Ganon din sa problema. Hindi natin alam kung kailan darating ang problema pero dapat lagi kang handa para harapin ang problema. So ganon din sa paglilingkod sa Lord. Dapat lagi tayong ready. Ano pong sinasabi dito sa Philippians 2 verse 3 to 4? Don't be selfish. Don't try to impress others, but be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Pagdating po sa paglilingkod, ang pinaka-the best example, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Alam po natin, si Lord, si Jesus, siya po ay hari. Naghahari sa langit, maganda na ang buhay sa langit. Pero, nung sinabi ni Abba Father, Nak, bumaba ka. Nak, kailangan may magligtas sa mga tao. Walang ano-ano. Yes, Lord. Yes, Father. Bumaba ang Panginoong Jesus. At, hindi po siya pinaglingkuran. Amen po? Instead, kabaliktaran po, siya ang naglingkod sa mga tao, sa kanyang mga disipulo. And that is the meaning of being ready to serve. Anytime pwedeng may mag-chat sa atin, kapatid, ipag-pray mo naman ako. Sabi nga, hindi mo na kailangang ipasa sa pastor, hindi mo na kailangang ipasa sa leader. Ikaw na piniem or sinendan ng message, ipag-pray mo siya. And that is being ready in serving the Lord. Kasi hindi tayo ang paglilingkuran. Tayo ang maglilingkod. Amen po? Like what Jesus did. Siya ang naglingkod, siya ang naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Alam niyo po yung story na yun sa Bible. Yun yung sinabi ng Bible na pinugasan ng Panginoong Jesus ang paanan ng mga disipulo niya. And that is being ready to serve. Kaya kung may gagayahin tayong lingkod dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And this is a reminder for all of us. Sabi ng verse, don't look out only for your own interest. Di ba po, pag nagpo-pray, hindi lang sarili mo ang ipagpo-pray mo. You will intercede for others. Yung salvation na meron ka, hindi ka papayag na ikaw lang ang maliligtas. Maghahanap ka, pupunta ka sa mga tao at sila din ay maliligtas. Amen po ba? And that is being ready to serve. Pag sinabi ni Rev, pumunta kayo doon, maggawain kayo, maghanap kayo ng mga bago, mag-invite kayo, magdala kayo ng bago. Ibig sabihin, pag yes, handa. Pero pag sinabi na, hello, Rev, paano? Rev, ang hirap-hirap. Hindi ka handa. Kaya lagi tayong maghanda, lagi tayong maging ready. Anytime pwede tayong isend. Dahil naniniwala po ako mapakabataan, mga young at heart. Ay, young at heart. Ayoko pong sabihin olds dahil young at heart po ang lahat. Lahat tayo ipapadala ng Lord sa mga tao upang sila ay makakilala. Amen po ba? Amen. Gagamitin po tayo ng Lord para sa maraming tao. Kaya maging ready, maging handa. At tulad nga po ng karakteristik ng ating Panginoong Jesus, mahaba po ang sinasabi ng Philippians 2 verse 5 to 8. Pero
dito po sinasabi is yung qualities, characteristics ng Panginoong Jesus na dapat meron tayo. Maliban sa humble, nandun yung compassion niya sa maraming tao. Nandun yung heart niya para sa maraming tao, sila rin ay makakilala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. At dapat meron din tayo niyan. Kaya ulit-ulit ko pong tinatanong, sino pong humble? Biyaya ng Lord, humble tayo. Sino yung may compassion sa maraming tao? Biyaya ng Lord. Meron din po tayong compassion para sa maraming tao. Amen po? Amen. And next po, last, number 5. Ano pong sabi ng number 5? Sino po dito ang gusto pang matuto from the Lord? Hindi yung alam na natin lahat, alam ko na ang gagawin dyan, alam ko na ang sasabihin sa kanila. No, we should always be ready to learn. And we should always have a heart to learn. At yun po ang sinasabi ng 1 Corinthians 9:25-27. Para daw mga atleta. O sino po dito yung athlete? Athlete. Marunong mag-basketball, marunong mag-volleyball, may sportsmanship. So lahat daw po, sabi ng Bible, lahat daw po ng athletes, dinidisiplina nila ang kanilang mga sarili through training. So bawat isa po sa atin dito atleta spiritually. Tayo po ay tumatakbo. Tayo po ay tumatakbo sa paglilingkod sa Panginoon. At sabi doon, lahat daw tayo kailangan ng disiplina. Kailangan daw natin ng training. Hindi sa lahat ng oras tayo ay aalis doon sa training natin at gagawa tayo ng kung anong gusto natin. Parang yung mga kabataan po namin nung nagkaroon po kami ng training camp. Sinasabi ko sa kanila, kaya kayo nandito kasi gusto kayong turuan ng Lord. Gusto kayong idisiplina ng Lord kasi gusto niya kayong gamitin sa buhay ng marami pang kabataan sa labas ng church. At ganun din dito sa atin. Dumadaan tayo sa training, dumadaan tayo sa discipline dahil si Lord tinuturuan niya tayo para gamitin sa buhay ng maraming tao. Sino pong gusto nun? Amen po. Ano pa ang sabi po dito? Then they do it to win a prize that will fade away. So yung mga athletes daw po, nag-earn sila ng trophies, nag-earn sila ng medals, and that prizes or rewards, nag-fade. Amen po? But we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. So sa atin po yun, bilang mga lingkod ng Diyos, sino po dito ang gusto niyang makaipon ng prizes sa langit? Eternal prize. Di ba po? Parang ito po yung na-share ko sa mga kabataan na lagi meron po akong nakilala or naging kaibigan na lagi niyang sinasabi, naglilingkod ako sa Lord. Ginagawa ko yung purpose ko. Yung purpose na binigay ng Lord sa akin kasi nag-iipon ako ng kayamanan sa langit. Sabi po niya, dito sa mundo, siya ay nangungupahan. Siya ay nangungupahan. Pero sa langit, nagpapatayo siya ng bahay. Ano pong ibig kong sabihin? Sa pagtatrabaho natin dito sa ministry ng Lord, kapag tayo ay patuloy na nagpapaturo sa Lord, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Eternal prizes. Kung nagagawa nga nating mag-ipon ng yaman dito sa mundo, what more pa ang kayamanan sa langit? Amen po? Yun, lasting yun. Yun, sabi nga, my forever. Eternal. Kasi dito sa mundo, everything will fade away. Lahat lilipas, lahat kukupas, pero pag sa langit, forever. Amen po? Kaya, palagi po tayong magpaturo sa Lord. Sabi ng Bible, lahat mawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili. Kaya pag ikaw, puno ka ng katuruan, puno ka ng Word of God, blessed ka. Mawala man ang lahat, mayroon kang isa na eternal. Meron kang Word of God. Meron kang salita ng Diyos
tanim dyan sa puso mo, dyan sa buhay mo, at yon ay mas matagal, mas pinakamatagal, forever ang buhay. Kaya, kailangan mo lang magkaroon ng heart to learn. Willingness to learn. Taas ang kamay ng willing matuto. Amen po. Amen po. Lagi tayong magkaroon ng heart to learn. Always be willing to learn. Again, sino po dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Amen. Then, one of the way is ang pagpapaturo. Sabihin mo sa katabi mo, magpaturo ka, kapatid. Amen. At sabi nga, basahin po natin, if you stop learning, it will be the start of your end. Kaya walang titigil. Parang sa race, kailangan nating tapusin yung race. Ganon din sa pag-aaral, sa pagpapaturo. Kailangan nating gawin yung learning every day. Every day. Lord, may ituturo ka. Lord, meron kang tinuturo sa problemang to. Lord, meron kang gustong matutunan ko. Dahil kapag ikaw ay tumigil matuto, yun na ang start ng iyong end. Ayaw po natin nun. Amen po? Ayaw natin ng matapos na lang. Gusto natin laging may bago. Kaya never stop learning. Sabihin mo nga, never stop learning. Amen. And always have a heart that is willing to learn. At ito pa, kakapost lang po nito kahapon. Sabi ko, Lord, talaga naman may tinuturo ka. Sabi po ng isa nating kapatiran, when you stop learning, you stop earning. Kapag daw tayo tumigil sa learning or sa pagtuturo, pagpapaturo, tumigil ka na rin sa pag-earn or sa ano nga po ba ang Tagalog ng earn? Pag-iipon. Kapag tumigil ka na sa pagpapaturo, pinatigil mo na rin ang pag-iipon sa buhay mo. Kaya, walang titigil sa pagpapaturo dito. Amen po? Lagi tayong mag-iipon ng katuruan para sa Lord. Dahil sabi nga, ang lahat ng taong excited magpaturo, mararanasan nila yung great move ng Lord. Sino nga pong gusto ng great move? Amen. Lahat po daw ng willing at gustong-gusto at hindi tumitigil magpaturo, nararanasan ang great move ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, be teachable. Never stop learning. Ayan. At bawat isa po sa atin, hindi po tayo titigil sa pagpapaturo. At marami na tayong alam. Marami na tayong naranasan. Marami na tayong natutunan mula sa Lord. At pag nakita ni Lord na medyo merong nangyayaring hindi niya kalooban, sabi nga po ng quote, God will keep us from being proud. Pag nakikita na ng Lord na marami ka ng alam at nakikita ng Lord na parang may something na iba. Parang merong hindi maganda. Parang medyo naaangat mo yung sarili mo. Naaangat na natin yung tayo. God will keep us from being proud. At tulad nga po ng sinabi ng Matthew 23:12, ang nagmamataas or ang nagmamataas ay siyang ibinababa. At ang siyang nasa baba, siya naman ang tinataas. Pastora, paulit-ulit yung verse, yes po. Kailangan mag-sink in sa puso at sa isip natin na manatili po tayong nagpapakumbaba. At even ang Lord, ayaw niya sa mapagmataas, ayaw niya sa proud, ayaw niya sa tinataas ang sarili niya dahil gusto ng Lord siya lang ang matataas. Wala nang iba. Dahil lahat nga po ng meron tayo ay biyaya ng Lord. Sabihin nga ulit natin, biyaya ng Lord. Amen. Lahat po ng meron tayo, biyaya lamang po ng Lord. Kaya, manatili po tayong nagpapakumbaba. And last, meron pong promises doon sa mga lingkod ng Diyos na nagpapakumbaba. Sino pong ready? Sino pong ready makuha yung promise ng Lord? Amen po. So, promises of God to those humble servant. Number 1 po,
God will give grace to the humble. At yan po ang sinasabi ng 1 Peter, ang ating text verse po. In the same way, you who are younger, taas pa ang kamay ng young. Young. Yan, young. Young at heart. Young at heart. Okay, you who are younger, submit yourselves to your elders. Youth, submit yourselves to your parents. Leaders, submit yourselves to your pastors. Amen po? All of you, clothe yourselves with humility. Balutin daw natin ang ating sarili ng humility towards one another. Example, si kapatid may nagawa sa iyong hindi maganda. Bigyan pagpakita ka ng grace. Patawarin mo siya kung ano man yung nagawa niya sa iyo. Amen po? Wala po ditong matigas ang puso. Lahat po tayo, we have a heart of flesh. Yung malambot at hindi pusong bato. Amen po? Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Tulad po na sinabi ko, kanina ayaw ng Lord ng proud. Ayaw ng Lord ng mataas. Kaya humble yourselves, therefore, unto God's mighty hands, that He may lift you up in due time. So God will give grace to those who are humble, and He will oppose those who are proud. Taas ang kamay ng humble ulit sa biyaya ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Kaya, always stay grounded. Next, number 2 po. God will give honor to the humble. Basahin po natin Proverbs 22:4. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Magpakumbaba ka, mararanasan mo yung blessing, mararanasan mo yung favor, mararanasan mo yung provision na mula sa Lord. Kailangan mo lang talagang maging humble. Ayan po yung dalawang pangako ng Lord. God will give grace to the humble and God will give honor to the humble. And humility or humbleness is all about the heart. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, kamusta ang puso mo? Because humility, humbleness is all about the heart's position. Kamusta ang puso mo? Okay po. Sige nga po, meron po akong, basahin po natin yung humility. Yung word na humility, pag binigkas mo siya, it's not humility. It's humility. Okay po? So when we say humility, it's not who. It is not about who, but it's about you. Amen po? It's not about who will obey, who will follow, who will submit, or sino kayang gagamitin ng Lord. It's about you. You will obey, you will follow, and you will submit. Amen po? And that is humility. Humility is not about who. It is about you. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kapatid, it's all about you. It's about humility. It's about humility. You and me. Amen po? You and me will obey. You and me will follow. You and me will submit. Kaya bigay natin sa Lord ang the best clap offering. Lahat ng may character of humility, let's give the best clap offering sa Lord, yung malakas, yung nakakagising. Hallelujah! At salamat po sa Lord dahil tinuro niyang muli sa atin yung kagandahan ng pagiging humble. Taas ang kamay ng humble. Biyaya ng Lord. Amen po? Kaya ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo. At tayo po ay magpo-pray. Sige po, tayo po ay tumayo. At sa ating pong pagtayo, ngayon, umpisahan po nating manalangin sa Lord. Let's close our eyes and let's pray sa Lord. Hingi natin ng tawad sa Lord yung mga pagkakataon
na naging mapagmataas tayo, naging proud tayo, na mas inintindi natin yung sarili natin kaysa sa iba. Priority natin na mapansin tayo kaysa si Lord. Let's ask for forgiveness. Dahil si Lord, sabi nga po ng 1 John 1:9, He is just. He is faithful to forgive. Just admit it. Just confess it to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dahil patuloy, Panginoon, kaming ibinababa sa pinaka mababa. At ikaw ang natataas sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Dahil inilagay mong muli sa aming puso yung character of being humble. Taas man o baba man ang aming buhay, we will stay humble. By your grace only, Lord. Wala kaming kaya, Panginoon. Wala kaming kayang gawin. Hindi namin kayang magpakumbaba. Pero dahil sa biyaya mo, dahil sa grace na yung ibinigay po sa amin, nagagawa namin at magagawa naming maging humble. Thank you, Lord, for giving us a teachable heart, a willing heart, Panginoon, to learn, to confess, to work in your ministry for your glory. Lord, everything that we have, every strength that we have, it is from you. Wala po kaming aangkinin. Wala po kaming i-credit na glory sa aming mga sarili. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nais naming mataas sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's continue to feel the presence of the Lord. Continuously pray to the Lord. Tuloy ka lang ng pananalangin. Tuloy ka lang ng paglapit sa Lord. Tuloy ka lang sa pag-confess. Tuloy ka lang sa pag-amin. Dahil si Lord, nakikita niya ang puso mo. Makikita niya at kikilusan niya lahat ng puso na nagpapakumbaba. Thank you, Jesus. Purify us, O God. Refine our hearts, Panginoon. Purify us, Lord. Ikaw ang makita sa aming mga puso. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming mga puso. Alisin mo yung pagiging proud, yung pagiging boastful, O God. Always put in our hearts yung humility. That it is about us that will obey. It is about us who will submit and follow, Lord God, sa will mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church, let us raise up our hands. Taas natin ang ating kamay natin sa Lord. At as a sign of humility, as a sign of surrender, as a sign ng pagpapakumbaba sa Diyos, let us raise our hands. The Lord will purify, the Lord will refine every heart. Right now, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purify our hearts, Lord. Refine our hearts. Refine our hearts. Thank you, Jesus. You take whatever you desire. Lord is my life.
sama nating awitan ng Diyos. as a sacrifice. Lord, we want to burn for you. We want to set our fire for you, Lord God. Come on. Take my life. Purify my heart. Thank you, Jesus. I wanna burn for you. We want to burn for you, Lord. Lord, take our life as a sacrifice. Lord, we want to burn for you. We want to burn for you, Lord. Awitin mo sa Lord, so clean my hands. Lord, purify my heart. I wanna burn for you, Lord. We want to burn for you. Take my life. Yes, oh God, as a sacrifice. I wanna burn for you. Only for you. Sa pinakamalambing mong boses, awitin mo yan sa Lord. I wanna burn for you. Haranahin mo si Lord ng buong puso. Sabihin mo sa Kanya, take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, Lord, only for you. Only for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. Let's give the best clap offering of praises to the Lord. More. Yung pinag-apoy ng Lord, yung puso, yung pinangat ng Lord, yung mga nagpapakumbaba. We thank you, Jesus. Dahil patuloy mong tinuturuan ang bawat isa sa amin, Lord, to be humble, na magpakumbaba sa iyong banal na harapan, na umasa, Panginoon, sa biyaya mo lamang. Kaya, Lord, everything na tinuro mo, every teaching, Lord God, na hinasik mo, O God, sa bawat isa sa oras na ito, yung kagandahan ng pagpapakumbaba, Panginoon, ito, Lord, ay magagawa po namin sa biyaya mo. Ito ay mai-apply namin, Panginoon, and we will share it sa iba, Panginoon, na tanging sa iyo lamang aasa, sa iyo lamang sasandal, sa iyo lamang huhugot, Panginoon, ng lakas. Kaya, Lord, bless each and every one of us na nandito, na narinig ang iyong banal na salita, at walang ibang mataas maghari sa aming buhay, sa aming puso, kundi ikaw lamang, Panginoon. We love you, Lord. We love you, Jesus, and we love you, Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ibigay natin sa Lord ang pinakamataas, pinakadakilang papuri, pasasalamat, pagsamba sa Diyos na mabuti at tapat. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dadako po tayo sa komunyon. But before we go to communion, may I ask Gina to bring here your friends. Okay lang, huwag kayong makabahan. Wala tong papepray lang namin kayo. Hindi ka kayo. Come over here. Pag-take kasi ng komunyon, wala tayong requirements, just to accept Jesus Christ. At ipagpe-pray namin kayo para pagkukomunyon nyo, harap tayo doon, ha? Gina, doon ka sa kabila. I-lead ko kayo sa prayer. At mga kapatid, sabayan po natin sa prayer of acceptance. Ulitin nyo pagkatapos ko. Sige, pikit kayo. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus, and the Holy Spirit, lumalapit kami sa inyo, nagpapakumbaba. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng nagawa naming kasalanan, simula bata hanggang kasalukuyan.
Sa oras na ito, tinatanggap namin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat nyo nga po ang aming pangalan. Sabihin nyo yung pangalan nyo. Sa aklat ng buhay. At huwag nyo mahayaang mabura. Ako na lang po pray sa inyo. Father God, as you heard the prayer of acceptance sa mga anak mong ito, itinaas nila sa kanilang buhay ang Panginoong Jesucristo, tinanggap nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, ang paggabay, pagkaloob niyo po sa kanilang apat, at sa oras ding ito, sa kanilang puso, mamumuhay kasama si Kristo. At sa kanilang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, gagabayan sila simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pa. Ingit dalangin namin ito, nagabayan sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na kayo mag-take ng komunyon. Taas po natin ang ating kamay. Father God, maraming salamat po sa gawain ito, kung saan ipinapaalala mo sa amin, O Lord God, ang ginawa mo para sa amin. Sa lahat, O Lord God, ng elementong ito, sa juice na nagsisilbing dugo mo, sa tinapay nagsisilbing katawan mo. Basbasan niyo po, Lord God, ang lahat ng ito ng banal na dugo ni Kristo. And once we partake, O Lord God, yung power, yung miracle, sa lahat ng aming i-declare, nandoon na mararanasan namin ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng dugo at katawan mo. Maraming salamat po at i-bless mo ang mga anak mo narito sa buhay Sister Grace, Sister Oneng, Sister Annalise, Sister Nene, Brother Dante, patuloy ang pagpapala sa buhay nila at sa kanilang pamilya. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, paglalati sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, taas po natin ating tinapay. At dumampot siya ng tinapay matapos magpasalamat sa Diyos. Kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niyang, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat sa kanyang katawan at patuloy tayo nabubuhay. Let us partake. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan. At sinabi niya ang sarong ito ng bagong tipan na dugo ay mabubuhos dahil sa inyo. Salamat sa kanyang dugo at tayo ay naligtas. Let us partake.
Dadako mo tayo sa pagbibigay. Mga kapatid, tayo ngayon ay dadako sa isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. At ito po ay ang ating pagbibigay sa Panginoong Diyos ng ating handog at ikapo. Ang pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon. Ito po ay ang pagpapakita natin sa Panginoong Diyos ng ating pananampalataya, ng ating pagmamahal, at ng ating tiwala, at ang pagkikilala sa Kanya na lahat ng meron tayo ay nanggagaling lang sa Kanya. Amen? Atin pong basahin ang Malakay 3:10. Sinasabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa wala ng paglalagyan. Napakagandang pangako ng Panginoon Diyos ito, di po ba? Na pangako niya sa atin na kapag tayo ay tapat sa pagbibigay, ay siya mismo ang magbubukas ng kalangitan upang tayo'y pagpalain ng lubos at sagana. Hindi lang sa pinansyal, kundi lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo na ang ating kalusugan. Amen? Atin pong din pasahin ang sa 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dahil sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya sa ating pagbibigay ngayon, gawin po natin ng may kagalakan, kusang loob ng ating puso, at may tiwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Amen? At hindi mahalaga kung gaano man kaliit o kalaki ang ating mga handog sa Kanya. Ang mahalaga ay ang ating kusang loob at ang puso, ang nakikita ng Panginoon kung gaano tayo kaluwag sa ating puso. At ang pagpapakita na ang pagbibigay ay bilang pagsamba sa Kanya. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating ikapo at handog. Ama namin na nasa langit, salamat po Panginoon sa mga biyayang walang hanggan na binibigay niyo sa amin. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na inyong binigay upang kami magsamba sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng aming ikapo at ng handog. Salamat po Panginoon, kami po ay nananalig at nagtitiwala, nananampalataya na ang inyong pangako ay inyo pong buksan ang kalangitan upang kami ay pagpalain ng lubos. Sa mga, bigyan nyo nga po kami, Panginoon, ng kagalakan sa lahat ng mga makakapagbigay. Bless nyo nga po lahat ng mga makakapagbigay at tiwala namin na ibalik nyo nga po sa amin ng siksik, liglig at umaapaw pagpapala. At sa mga hindi naman po makakapagbigay sa ngayon, bigyan nyo nga po sila lahat ng blessings, O Lord God, na sa susunod na pagkakataong ito ay makakapag-participate din sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng mga ito'y aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palamig lubos
Sige po, tayo po'y tumayo. Hello, sound check. Tayo po tayong lahat at ituon natin ating kamay. Father God, maraming salamat po sa pag-ibig na lagi naming nararanasan. Sapagkat ang pag-ibig na ito, siyang nagiging daan upang matutunan namin ang pagsunod sa lahat ng sinasabi mo sa amin. Isa itong bagay na natutunan namin dahil sa pag-ibig mo. Sa lahat ng mga anak mo na narito, pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan. And even, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na dinalang pangyapak sa lugar na ito, lahat, O Lord God, na kanilang narinig, ito po ay maisabuhay nila, magpakumbaba at magamit nito sa kanilang kapwa. Maraming salamat po at sa inyo ang mataas na papuri, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, hallelujah. Sino po dito ang pinagpala? Amen. Amen. Amen, hallelujah. I've got the river, living water, fountain, never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, we will never be denied. 'Cause you're setting out deep, deep wells. You're setting out deep, deep water. Gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause you're setting out deep, deep wells. You're setting out deep, deep water. Gonna jump in the river. Jump in. Everybody sing it out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. We cry out. We cry out to you, oh Jesus. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cry out. We cry out to you, oh Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, calling out. If he goes to the left, then we'll go to the left. If he goes to the right, then we'll go to the right. We gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, if he goes to the left, if he goes to the right, then we go to the right. We gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. We cry out, we cry out to you, yeah, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. We cry out to you, yeah, Jesus. Hallelujah! Malakas pong clap offering para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Father. Thank you, Jesus.
buhay na gawain ng aming pagsamba sa iyo, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, una sa lahat, sa aming pastora na iyong ginamit upang magbigay ng iyong mensahe sa amin sa araw na ito, Lord God. Hayaan mo, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang buong pamilya sa Pilipinas, Lord God, maging sa buhay ni na Pastor Aldrin dito sa Milan, Lord God. Pagpalain mo silang lubusan, Lord God, at ang kanilang dalangin, ang kanilang pusong mag-asawa, Lord God. We declare, Lord God, sa kanilang buhay, yun ay pinagkaloob mo na in your perfect time. Maraming salamat po, Lord, maging sa mga anak mo na ginamit sa opening prayer, tithes and offering, at maging sa aking buhay, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na naririto, na inuna ang pagsamba sa iyo, Lord God. Alam namin, Lord God, ikaw ang bahala sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Wala kaming dapat maipag-alala habang patuloy naming natututunan, Panginoon, ang pagpapakumbaba sa iyo, sa iyong harapan, sa lahat ng oras ng aming buhay, lalo't higit, ganun din sa aming mga kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang po ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng Banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar na ito, dala-dala ang pagpapala ng Diyos. Sa kanyang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo ipag-pray natin yung may mga birthday, upo muna tayo, meron po tayong graduation para sa ating youth camp. Okay. Brothers and sisters, now, after 4 days ng camp ng ating youth, siguro yesterday,